Ayan. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, test pilot lang po ito, inshallah. Inshallah. At alhamdulillah, dito po kami sa Masjid Abdul Rahman, dito sa Mabiga, Mabalacat, Pampanga. Alhamdulillah. Ako po si Rashid Samarista, isang balik Islam. Kasama ko po si Brother Amir Angeles, balik Islam din po. Alhamdulillah, mashallah. At sa pagkakataon na ito, inshallah, ay magkaroon po kami ng kaunting sharing sa inyo. Inshallah, patungkol po sa Islam. At inshallah, sa aming maliit na kakayahan, sa aming kaalaman tungkol po sa Islam, ay nais namin ibahagi sa inyo kung ano po ang aming naging karanasan nung kami po ay naging nagbalik Islam. Alhamdulillah. At ito nga po, at kasama natin si Brother Amir. Actually, kararating lang din po niya galing Saudi Arabia. Isa po siya. Inshallah, at makikilala niyo po si Brother Amir at siya magbibigay ng istorya. Ito po ay casual na kwentuhan lang naman, inshallah. At makapulot, inshallah, kapulutan po ninyo ng mga aral. Brother Amir, magkwento ka nga. Saan ka ba galing sa Saudi dati? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa mga viewers. Inshallah. Ako po ay nagsimulang mag-aaral sa Islam nung ako'y napapunta po ng Saudi Arabia. Year 1999 na doon po ako narating ng Saudi Arabia sa Buraida, Al-Qasim. Na hindi ko po sukat akalain makakapag-abroad ako. At the same time na hindi ko po inisip po nag-apply na mag-Saudi. Pero sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay napagbigyan at nabigyan akong pagkakataon para mag-abroad, mapunta nga dyan sa Middle East. So nung napunta na ako dyan sa Middle East, sa isang workshop, actually, company yun bro eh. Company? O malaking kumpanya. Marami kaming Pilipino, 17 na Pilipino, 4 na Indian national, 3 Bangladesh, at 2 Pakistani. So marami kami. Marami kayo Pilipino? Marami kaming Pilipino. Inshallah. So yung time na yon, nandun na mga kapwa nating Pilipino. Nandyan na yung walang pansinan, tatanungin ka kung may pinag-aralan ka. Yan, natural yan. Supposed to be kung tayo mag-a-abroad, di naman siguro tayo makakaalis papunta sa ibang bansa na wala tayong pinagdaan ng mga testing, trade tests, mga seminars. So mula nun, dala-dala ko pa rin yung bit-bit ko pa rin yung mula nung nag-aaral ako na mga katanungan ko about kay Jesus Christ. Mashallah, maganda na. Sige nga, Yes, so bro, nung dumating ka ng Saudi Arabia, hindi ka pa Muslim? Hindi pa. Mashallah. Katoliko, anong tawag doon? Katoliko sarado. Sarado, dikandado kung sasabihin nila. Dati po akong isang sakristan doon sa LGU namin na lang siya, maliit na parang kung tawagin dito, bisitas simbahan. Simbahan na maliit. Parang kapilya sa barangay lang. Nagsiserve ako bilang sakristan. The same time, sumasama ako kay, yung, kung alam po ng karamihan, yung kay Mama Virgin Mary, yung Immaculate Conception. Ito ba yung Black Rosary, yung nililipot? Hindi, siya. Virgin Mary ang ang patron niya. Tapos at the same time, barrier kami. Barrier. Kami kayong tagadala. Tagadala. Kung saan siya makarating ng lugar, sinusundan namin siya. Kayong parang sundalo niya. Sundalo niya. At the same time, tagadala niya. Nagsiserve kami sa mga tao. Tapos, pag wala ng mga bisita, mga dayo, kami nagpapatuloy ng mga yung dasal nila, yung tinatawag na rosary. Nagro-rosary kami, magdamag yan. Talaga? Nagdadasal kayo ng rosaryo? Yes, pagdating ng umaga, may mga bisita, sila naman ang sasalangan. Barangay ng San Antonio, Barangay ng Concepcion.
Per barangay yan, pupuntayan sila. Isang buwan yun sa isang barangay, lilipat na naman. Tapos mga municipality ang pinupuntahan yan. Buong Pampanga yan, bro. Talaga? Buong Pampanga. Ang main niya dito sa Concepcion. Concepcion, Tarlac? Tarlac. Yung Talaga? tinatawag nilang Immaculate Conception. Ah, Si Virgin Mary ang patron niya. patron niya. Oh. Naging ako dyan, active ako dyan dati. So, ibig sabihin, kahit nung ikaw ay katoliko pa, talagang aktibo ka na sa sumusunod paglilingkod ako. sa Paglilingkod. Diyos na kinikilala Yun, mo ng yun panahon yung na yun. kaalaman ko nung araw. Nung Na, panahon na ang yun. pagkakaalam ko is, nandito na ako. Mhm. Kumbaga, ang nasa isip ko, ito na yun. Ito na Relihiyon. totoo. Oo, ito totoo. Ito na yung kaligtasan mo. Kaligtasan. Pero nung napunta ako sa Saudi Arabia, Mhm. sakto naman yung kung saan ako nagtatrabaho, may malaking masjid. Ah, okay. Maalala ko ang pangalan nun, Rashid Masjid. Mashallah. Rashid Masjid, kumbaga siya, Jamia siya. Yung malaki Tapos may nag-aaral doon na taga Qasim University. Doon minsan sila umuupo kay Sheikh Abdurrahman Al-Aqal. Kung kilala niyo yun. Abdurrahman yun. Al-Hakal. Oo, kilala yun. Ano yun? Saudi ba yun o Pilipinas? Saudi yun. Oo. Isang sheikh yun. Oo. Isang sheikh sa Qasim University. Yun, maalam yun. Subhanallah, dinadayo siya. Pag siya na yung imam, yung masjid kahit sa labas may nakaupo. Ibig sabihin talaga yung jami na yun, yung jami nga po pala, ito yung malaki ang masjid sa Saudi Arabia para po sa ikakaalam ng iba natin mga hindi nakakaalam regarding sa jamia. So bro, pagka dumarating yung si Sheikh Abdurrahman Al-Hakal, Al-Aqal. marami. Subhanallah. Nag-Muslim ka na ba nito noon? Hindi, Hindi pa. pa. Hindi pa. Naririnig ko lang siya kasi katabi lang mismo ng trabaho ko. Tapos yung accommodation namin, sa likod lang din ng trabaho kasi main road sa kabila. Yung likod may daanan din yung tinatawag na Sinaya Tijari. Sa translation niya, Industrial City. Okay. Sinaya. Ang ibig Sinaya. sabihin nun, So ngayon, meron kaming accommodation dun sa likod. May bilya kami dun. Doon lahat ng trabador. Yung masjid siguro kung hindi ako magkamali, mga 15 na step, nandun ka na sa masjid. Malapit. 15 Talaga step. malapit, Naririnig mo yung adan. Naririnig ko yung pag Maghrib, pag Isya, pag Fajar. Hindi ka nga maniwala, bro. Surah Al-Fatiha, Surah At-Tin. 4 na surah na memorize ko. Hindi ka Naririnig ko lang, di pa ako Muslim. Hindi ka pa Muslim, naririnig mo Oo. na. Na-memorize mo na yan. Yes, hindi pa ako Muslim. Allahu Akbar, So, nagtatrabaho ako, binabanggit ko siya. Hindi mo namamalayan, naririnig mo lang Oo, siya. naririnig ko sa masjid. Lalo na pag Ramadan. Oo. Sobrang lakas ng trompa sa amin. So, sound yung na-memorize ko, habang nagtatrabaho ako, binabasa ko, naririnig ng mga Muslim na Indiana. Sabi sa akin, bawal mong banggitin yan. Bawal banggitin yung... pagsabi bakit bawal? Hindi nga, Quran yung binabanggit mo, di ka Muslim. Imbis na magalit ako, nagkaroon ako ng idea. Bakit ka ako hindi ko pag-alamin? Oo nga, bakit... Alamin kung ano to, bakit sinabi niyang bawal? Bawal, bakit? Anong meron doon sa... Anong meron doon sa sinabi ko? Naririnig ko lang naman to sa masjid. So nagulat sila sa akin, hindi daw ako Muslim, bakit alam ko daw? Kasi sabihin, tapos araw mong naririnig, matatatak yan eh. Tatatak talaga. So nagkaroon ako ng higer na alamin. Ngayon, hindi ko alam kung paano. So one time may nagpunta sa aking shop. Ang first time na pumunta dun, si Ustad Abdullah Mutya, rahimahullah. Maranaw siya. Pilipino. Dahiya siya ng Islamic Center ng Buraida, Center Buraida. Kasi maraming center ang Buraida. Yun yung central, kumbaga. Yun ang pinaka-main. Doon siya talaga nagtatrabaho. Pinupuntahan niya ako. Dinadawaan niya ako. Hindi lang ikaw, siyempre yung iba rin mga Pilipino. Pero ako, yung kasama ko, pag dumating na siya, nag-iskapo na. Tumatakas na. Kasi kilala na siya. Ako, hindi ko pa siya kilala. Hindi mo siya kilala. Kilala siya. Tinanggap ko siya. Umupo sa tabi ko. Nagpapaalam sa supervisor ko na kung pwede, makipag-usap siya sa akin, talakayan. So, in-entertain ko siya. Pinaliwanag niya yung Islam, Tapos, kada Webes, pinupuntahan niya na ako.
So doon ko na-realize na ito na yung taong magtuturo sa akin. So tinanong-tanong ko siya. Pero bago doon, meron na naman nagpunta na ibang Pilipino din. Oo. Islamic Center. Iba na namang Islamic Center. Ibang Islamic Center na naman. Oo, ito na yung si Sheikh Nasir Rahimahullah din na dating pare tas nag-Muslim. Doon na yun sa Saudi. Ang istorya niya, dati siyang supervisor ng Al Nasser Company. Oo. Tindahan ng mga equipment, mga tools. Ang sweldo niya nasa around 7,500. Nung Ito yung sinasabi mo na dating pare dito sa dating Pilipinas. pare. Sundalo yun. Time Sundalo ni Marcos. pa, oo. Sundalong pare, nag-Muslim siya dahil sa Biblia. Talaga? Oo. Nung nasa Pinas siya, inawakan niya yung Biblia ng pare, galing CR din nagugas ng kamay. Tinanong niya yung pare, banal na salita, inawakan mo, nag-CR ka. So madumi yung kamay mo, inawakan. Yung time na yun, nakapagsyahada din yung brother na yun. Oo. So yung trabaho niya is magandang trabaho niya, bro. Maganda yung sweldo niya. Pero nung nag-Muslim siya, nangarap siyang magtrabaho sa Islamic Center. Mashallah. 2,000 lang ang bigay sa center. Ang sweldo niya sa trabaho niya, 7,500. Real. Yeah, real. Ang laki ng diferensya. Pinili niya ang Islamic Center. Magtrabaho sa Islam. Subhanallah. Mashallah. Sabi ko, ang ganda ng kwento niyo po. Sabi ko. So, isa rin yun na pumunta sa akin. Hanggang sa sinabi niya yung mga center, sa Al-Safra, Al-Faisiyah. Pero una kong napuntahan, Al-Faisiyah. Yung time na yun, napadpad ako doon, may isa akong tropa, taga-STC, na balik Islam din si Boyet, Ahmad ang pangalan niya. Oo. Brad, sabi niya, daling kita doon. Tapos iwan kita, sunduin kita. Kasi panggabi siya that time. Oo. Sunduin mo ko, huwag mo akong iwan doon. Sabi ko, hindi pa ako marunong mag-taxi-taxi dyan. So inatid ako sa Jaliat, eksakto, nandun si Abdurrahman Martin. Abdurrahman Martin. Oo, Martin. Oo, Martin. Oo. Yung nasa SCAD na yun. Oo. So, yung tao na yun, doon ako nagtanong about kay Jesus Christ. Tapos, Ustad, tama ba yung sinabi ng kasama ko na nagbasa ako ng yung mga naririnig ko sa masjid? Bawal daw ako. Bawal daw. Hindi, sabi niya. Hindi, maganda nga yan. Sabi niya, hindi ka pa Muslim eh. Alam ka na sa Arabic. So naliwanagan ka Naliwanagan ako. na hindi naman pala bawal kahit hindi ka pa Muslim, pwede mong i-memorize o banggitin yung mga nilalaman ng Quran. Oo. Doon na ako nagkaroon ng eager na pag-aralan ko ang Islam. Oo. So nawala yung iniisip ko doon sa sinabi ng Indiano. Actually, kung anuin mo sila, wala din silang proper na kaalaman. Proper nag-aaral lang, Muslim lang sila. So pinaliwanag sa akin nila Ustad Abdullah, Ustad Martin, na hindi porket born Muslim yan, marami nang alam yan. Pinaliwanag din. So ikaw, welcome ka sa Islam, mag-aral. Mashallah. Walang problema kahit di ka mag-Muslim, walang sapilitan sa Islam. Lalo akong nag-eager. Lalo kang nainganyo para kasi alamin kung ano talaga hindi Islam. naman pala bawal eh. Welcome nga eh. So pagdating kinabukasan, may pasok, sinabihan ko yung Indiano na nakasama ko. Kasama ko sa trabaho. So yung time na yon, medyo nakakasalita na ako ng Arabic kahit street sabi nga nila. Kasi may mga basic naman kami natutunan sa PIDOS. Inaral ko, tapos inaano ko yun. Yun ang ginagamit ng minemorize ko pakikipag-usap sa kanila. Sabi ko dun sa Indiano, pwede naman pala, ba't sinasabi mong haram? Sabi niya, hindi. Sabi ko, hindi. Mas maalam yung pinagtanungan ko. Ustad talaga. Ustad, sabi ko, ikaw ustad ka ba? Hindi. Doon na siya tumigil na pagsabihan ako. Naglaylo. So yung time na yun, na-open-minded ako. Nag-aaral ako, a-attend ako ng Islamic Center tuwing Huwebes ng gabi. Bali kailan ka nag-embrace nung time na nagpunta ka na doon sa Islamic Center? Matagal pa yun, bro. Matagal pa. So ibig mo sabihin? 2000, around 6, ganyan, 7 ako nag-embrace. 5 years muna bago ako nakapag-embrace. So ibig sabihin? Nag-aral muna ako. Pinag-aralan mo muna talaga yung kung ano talaga ang turo at aral ng Islam. Turo ng Islam. Kasi may nakapagsabi sa akin na
Ang isang bagay, pag pinasok mo, alamin mo. Oo, kailangan alam mo na. Oo. Kailangan sigurado ka kung ano yun. At saka meron din akong knowledge. Inalimbawa sa akin nung nagpaliwanag, isang cellphone, halimbawa, pag binili mo yan, ano, gamitin mo agad? Hindi. Alamin mo yung libro niya, ano yung manual niya. Alamin mo ang paano operating system niya, ganun. So, inalimbawa niya yun sa akin, ang tao, ganun din. May manual ang tao. Pero kailangan, sabi niya, yung manual mo, sure ball ka. Maraming manual, pero alamin mo. Kung ano yung totoong manual. Yung mga naririnig ko sa mga nagpapaliwanag, puro ano siya, parang palaisipan sa akin. Oo, parang may ano siya, may aral na binibigay. Sabi ko, bakit puro bitin ng yata ang tinuturo nila? So, nagkaroon talaga ako ng eager na mag-aral. So, ngayon, nag-aaral na ako sa madaling salita, to parang mas nainganyo ka na. Nainganyo. I-summarize na natin. Doon na na-meet ko ang dalawang ustad dumating bagong hire. Daya sila ng Al-Faisiyah Islamic Center. Si Ustad Najim Abu Bakar at saka si Ustad Jalani Pamlian. Isang Maranao, isang Tausug. So yung time na yun, pagdating ko sa Jalyat, parang may gathering, may kainan. Kasi may mga Saudi na magaganda yung tone. Yung pala, yung modernong Jalyat yun, si Abu Fahad Tuejiri, yung 5-star general nila. Dahil pagkain. Sabi sa akin ng mga kakilala ko, mga mekaniko din sa Sinaya na nagbalik Islam din, mga kakilala ko, "Bro, na-late ka, tapos ng kainan." Sabi sa akin. Hindi naman kain ang pinunta ko. Sabi ko, tapos na ako kumain dyan. May restaurant doon na malapit. Sa Al-Wataniya yun, yung restaurant. Yung customer ko, tinreat ako doon. Sabay, sabi ko sa customer ko, ako nang bala sa pauwi, punta ako dyan. Nakita niya, Jalyat. Mashallah, sabi niya, sige, welcome ka dyan. Tawag ka lang pag uwi ka na. Sabi sa akin. Bali, nagpresenta ba yung Nagpresenta. Customer ko yun. Customer mo. Inatid ako doon, tapos pinakain ako. Kasi nga, naayos ko yung sasakyan niya. So, pagpasok ko, na-meet ko sila Abdullah, yung mga kapatiran doon. Tsaka sila Jalani. Sabi nila, mag-start na yung klase. Sama naman ako, may klase eh. Hindi ka pa Muslim noon? Hindi pa. Oh, mashallah. Talagang pagka nainganyo ka mag-aaral. May dala akong nagno-note ako noon. So, ang sabi ni Jalani, narinig ko, iwalay ang bago sa luma. Ano kaya yun? Sabi ko. Ngayon, sinama ako dun sa bago. Siguro, may mga 3 months. Ang pinakamataas dun, 1 year na nag-embrace. Dun sila kay Jalani. Siya magtuturo doon ng alipbata. Yun ang talagang target ko, matutong Arabic. Sa kabila, nagbabasa na sila, kay Ustad Najim. Mga 2 years pataas na yun sila. Medyo mataas. Level 2 na. Level 2 na, mataas. Level 2. Sa kabila, level 1. Doon ako sa level 1. Eksakto, naupo ako doon sa first row, pangatlo. Kasi magsisimula yung magpapakilala at magbibigkas ng kanan, pa ganyan. Ang sabi niya ng ustad, si Jalani, bago tayo mag-start sa klase, lahat muna mag-Al-Fatiha. Start doon sa kanan, sabi niya. Hindi naman ako pinakabahan. Although, alam ko na. Alam ko yung Al-Fatiha. Nabibigkas ko siya ng maayos. Simple lang. Pagdating sa akin, next. Nag-ikra ako. Kung paano yung naririnig ko sa masjid, yun ang mashallah. Sabi niya, mashallah. Ilan taon ka na sa Islam? Nung sabi ko, di pa po ako Muslim. Nagulat. Nasyak silang lahat. Tapos si Abdullah, pagod na pagod, kakaikot, tinahanap ako. Bro, nakita mo yung bago, hindi pa Muslim yun. Taga-workshop, sabi niya. Wala naman, sabi ni Jalani. Akala niya talaga, Muslim na ako. Akala Muslim ka na. Nung nakita ko, bro, nandiyan ka, halika dito. Tawag ka ng mga sheikh. Hindi pa yan Muslim, sabi nila. Nagulat. Bago ako lumabas, gumanon si Ustad Jalani sa mga estudyante. Nakita niyo yun? Hindi Muslim. Pero nakakapagbasa. Basa ng Al-Fatiha. Kayo nahirapan. So, anong dapat natin gawin? Mag-aral, sabi nila. So, lumabas na ako yung time na yan.
yung time na yon, doon na pala ako magsasyahada. Yung mismong Oras araw na yon. Oras na Wala yun. talaga sa isip ko. Oo, Kumbaga, hindi ko inisip, kumbaga. Mm. So yung time na yon, alam pala nung mga matataas doon na may bisita. Ako nga ang tinuturing. Ikaw ang tinuturing Akala ko sinong bisita nila. Oo. Pagpasok ko sa isang room na yon, maganda yung room, bro. Mm. Nakapaikot yung sa gitna. Malalaki ang mga istirahan dyan eh. Ang gitna, bro, may isang malaking batya. Nakatakip ng aluminum foil. Akala ko kung ano yun. Sabi nung isang sek, nandito na yung bisita. Binuksan, bro, mandilaham. Masyaallah. Ang laki nung yung pala, hindi sila kumain. Inintay ako. Talagang hinintay ka nila. Sabi nila kasi may pumupunta dito na non-Muslim nag-iisa lagi. Ayang sabi nila, may bisita. Yung mga brother doon na mga baguhan. Hindi rin nila alam na ako. Hindi ko rin alam na ako pala ang bisita nila. Subhanallah. So nagkainan kaming ganyan. Welcome nila ako. Kita naman nila, kanan talaga ako sumubo. Kasi mostly ang nakikita nila sa mga kababayan natin doon kung kumain. Alam mo, nakaliwa. Sumubo, kaliwa. Pero ako, nakita nila. Kanan na. Kanan. Tapos nagugas ako muna ang kamay. Sabi nung isang Saudi, yung isang sek, nagbubulungan. Islam. Muslim lang talaga to. Sabi nung isa. Nasrani, sabi nung isa. Nagbubulungan. Ako sigurado yung pinagbubulungan. Ako lang naman ang hindi Muslim doon eh. Nagugulat kasi nga yung galaw mo na parang galawan na pag gumupo ako, talagang upo yung Indian parang upo nila. So sabi ni Abdullah sa akin, si Brother Abdullah Bail, kinalabit ako, bro, kain ka lang. Huwag mo silang intindihin. Kain ka lang. Taas namin kumain. Hindi ako kumain ng marami. Tama lang. Kasi kumain ako doon sa Tapos uminom ako ng tubig, ganyan. Nakita nila, yung mga kilos ko, sabi nung isang sheikh talaga, Muslim. Sani, sabi niya. Nag-aanuan sila. Parang nagtatalo. So, alamin natin, sabi nung isang sheikh. Di, umupo na kami dyan. Nag-serve na naman sila, bro, ng mga tea. Yung mga chai, mga gawa. So, nandun yung kadi ng Buraida. Supreme Court. Bulag na pala yun. Supreme Court, judge. Mataas. Kaya pala sa labas, bro, ang daming pulis na bantay. Kasi darating doon yung kadi. Nandun na. Nandun na. Sa loob na. Kasama namin kumain. Masyaallah. Hindi ko alam na bulag pala siya. Pero kung kumilos siya, hindi siya bulag. Walang nag-aalalay sa kanya. Walang umaalalay sa kanya. Wala. Yung pala, siya yung kadi ng Buraida, yung pinakamataas na judge, Supreme Court. So wala akong idea. Sabi ko, matataas palang tao yung mga nandun. Malalaking tao pala yung mga wala akong kaalam-alam. So yun na nga, dumating sa puntong tanungin nila ako. Tapos may translator, si Ustad Najim. Bro, ang sabi ng Sheikh, ready ka bang mag-Muslim at alam mo na ba yung Islam? Actually, sabi ko, matagal na ako nag-a-attend dito sa Jaliat. May mga natutunan naman ako. Nabanggit din yung Ustad dun sa Sheikh na nag-iikra daw ako ng Quran. Pwedeng pa-sample, sabi niya, Al-Fatiha. Nag-Al-Fatiha ako. Nag-Al-Fatiha ka? Nag-takbir yung imam, yung kadi, yung judge. Masyaallah, aslam, sabi niya. Aslam, sabi niya. So, di ko pa naintindihan dati yun. Pinaliwanag din yung Ustad. Muslim ka na daw. Sabi. Allahu Akbar. Hindi pa po, sabi ko. So, anong gawin natin? Sabi nung isang sheikh. Kinausap si Abdullah. Parang nag-conference silang tatlo. Ang naririnig ko, sabi nung sheikh na mataas, si Abu Fahad, huwag niyong pilitin. Tinanong na naman ulit ako. Tinanong ka na naman? Oo. 3 beses ako tinanong. Ready ka ba? Opo, sabi ko. Basta sagot ko, opo. Nung kalasyak, sabi nung mataas, pinaupo ako dun sa tabi ng kadi, yung judge. Kinapa niya yung kanang kamay ko. Sabi ni Ustad, bigay mo kanang kamay mo. Kinakapa niya, binigay ko. Hinawakan niyang maigpit. Sabay, sabi ni Ustad, pag nagsalita siya, sabayan, sundan mo lang. Kung ano yung sinasabi niya, sundan mo lang.
Nagsyahada siya. Nagsyahada rin ako. Allahu Akbar. Yun na pala yun. Yun na pala yun. Wala akong idea. So, binanggit niya yung shahadatin, sumunod ako. Nagtayuan sila. Niyakap nila ako. Yung mga Saudi tsaka yung mga... Oo, hindi ko alam. Nalaman ko lang pagkatapos ng gathering na yun. Nung gathering. Na matataas na tao pala Yung mga nandun. ang nagsalam sa akin. Allahu Akbar. Sumunod si Faisal Bandar bin Abdulaziz bin Abdullah, Oo. Amir ng Qasim. Allahu Akbar. Bisita nyo, yung Amir, yung mataas doon sa isang lugar na yon. Siya yung Amir doon. Oo. Sinalam niya ako. Allahu Akbar. Paglabas ko, inggit na inggit yung mga tao sa akin sa paligid na yon. May idea ka kung sino yung nagsalam sa'yo? Sabi sa akin, hindi. Yun si Faisal Bandar, Amir ng Buraida, ng buong Qasim. Prinsipe. Prinsipe, sabi sa akin. Nasyak talaga ako. Yung pala, daming kamerang nakatutok. Di ko alam yun. Internet pa nun. After ko magsyahada, after a week, nagpa-programa ang Amir. Sa mismong niya, sa loob ng palasyo niya. May underground kasi bro, yung bilog. Ito yung Amir na yung prinsipe. Yung prinsipe, si Faisal Bandar. Ngayon yata, nasa Riyadh na siya, tumaas ang katungkulan niya. Yung dating deputy niya, ang nakaupo. Naging Amir na ngayon. sa Gazim. Yung time na yon, wala akong kaalam-alam. Nag-aanda na naman sila para sa isang selebrasyon. Yung pala, winelcome ako. Bro, naka-internet, nakita ako sa Naka-live. Naka-live sa buong mundo. Allahu Akbar. Wala akong idea. Hindi mo alam kung anong ginagawa. First time kong mapunta doon sa underground, limitadong taong pwedeng pumasok doon. Siyempre, prinsipe yan. Saudi nga, mga Saudi na mayayaman, hindi Hindi nakakapasok basta doon. makakapasok doon. Tapos binigyan pa kami ng, kasama na yung mga brother, yung mga balik Islam din sa Jaliat. Bali nung may kasama rin kayong mga Pilipino. Yung mga bagong embrace din, sinama para isang program na lang. Actually, yung program, pagkakaalam ko, inanda para sa akin. Para sa lahat, para sa iyo. Para sa akin. Kasi yung Amir, nung nagsalam siya, gusto niya akong welcome sa palasyo niya. Allahu Akbar. Yung experience ko bro, hindi mo sukat akalain. Subhanallah. Walang maniniwala. Kaya siguro Amir ang pangalan mo kasi yung Siya ang nagbigay actually ng pangalan yung Amir ko. mismo ng Gazim. Sabi niya, may pangalan ka na ba sa Islam? Wala pa Sheikh, sabi ng si Ustad, yung translator. Gusto mo bang sunod sa akin ang pangalan mo? Allahu Akbar. At tinanong ko kung anong pangalan niya. Hindi Bandar. Hindi Faisal. Amir. Sabi niya. Mashallah. Sabi ko, yun po talaga ang gusto kong pangalan. Amir. Yun. Simula nun, Amir na tawag. Allahu Akbar. May kasaysayan yung pangalan ko. Mashallah. Kaya, rin ako na biruin mo bro, yung experience ko na yun. Hindi naman sa pagyayabang. Ang daming nainggit na Saudi. Kasi hindi sila makapasok sa palasyo. At nakita ko yung underground niya. Akala mo park lang, bahay lang, kabilaan, may bilog. Yung pala underground bro. Underground na pala. Pagusan na ganyan. May trend sa ilalim. Tsaka hindi basta-basta nakakapasok dyan. Tapos ang maganda nun bro, may masjid sa ilalim. Allahu Akbar. Para sa mga nagsasala ng mga Royal Guard, mga bisita ng prinsipe. May masjid sa underground. May masjid sa underground. Pag nagbasa ka ng Quran, ang ganda ng boses. Talagang buong boses. Ganda bro, mashallah, ang ganda. Yung time na yon, si Faisal Bandar, ang Amir ng Buraida, siyang mag-iimam. Nagsala kami ng Maghrib hanggang Asia. Mashallah. Doon, nakapagsala ako doon. Allahu Akbar. After ng sala, tumawag yun ng bus. Tourist bus. Sinakay kami doon, tinur kami sa buong Gazim. Tinur kami sa buong Gazim. Turista pala. Turista. Pagkatapos ng tour, diniretso kami sa Al Salman Palace. Allahu Akbar. Istiraha yung bro, pang mayaman lang yun. Pagdating sa loob, buffet, catering. Mashallah. Ang sabi nung chief cook ng catering na yun, ang maalala ko golf catering yun, ang maganda nun. Naganda. Oo. Ang sabi niya, pag hindi ito naubos, iuwi nyo. Para sa inyo yan. Dami bro. Dami talaga. Dahil putai. Kainan, daming natira. Sabi niya si Abu Fahad Tuejiri, bakit? Chill.
wadi bet, sa Paris. Pinakukuha sa inyo. Oo. Take out, ika nga. Tinake out ko yung mga karne na pag-uwi sa estiraha. Actually, wala pa estiraha nun. Gagawin pa lang. Kami yung nag-start doon. Wag mo na muna ikwento yung istira. Wag muna yun. Kasi panalawa yun, magandang chapter yun. Yun muna, yung next chapter. yung panala, yung yan nga, yung pag-embrace mo kasi talagang subhanallah, napakaganda kasi nga makikita niyo yung istorya ng pagbabalik Islam ni Brother Amir. Hindi ho basta-basta pangkaraniwan tao yung mga naging bisita niya nung kanyang pagsyahada o pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin malibang kay Allah. Bagkus yung prinsipe, isa sa mga, kasi pag sinasabi yung Amir, ito ay miyembro ng royal blood ng Saudi Arabia. Prince. Nasa royal family po. At yung Qasim, lalo na sa mga nakarating na ng Saudi Arabia, isa ito sa pinakamalaking syudad sa Saudi Arabia. Pinakamayaman na syudad sa Saudi Arabia yung Qasim. At yun, nabanggit din po ng ating kapatid na si Amir, na kaya po Amir ay pinangalan sa kanya ay yung mismong Amir ang nagbigay ng pangalan sa kanya, yung Amir ng Qasim, yung probinsya ng Qasim, subhanallah. Kaya alhamdulillah, napakarami pa po natin. Siguro marami po nakakakilala. Umpisa pa lang po yan, alhamdulillah. At yan po ng ating kapatid na si Amir Angeles. Isa pong balik Islam. Inshallah po, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon ng Allah wa Ta'ala, ay bibigay natin yung part 2. Kasi ito ay preliminary pa lang. Kasi ngayon, at siya ay nagbalik Islam na, abangan po ninyo yung mga susunod na kabanata, ano-ano ang mga naging activities ni Brother Amir. At magugulat kayo, subhanallah, kung sino-sino yung mga nakasama niya. Kung kanino kumukuha ng kaalaman ang ating kapatid na ito. At kung nagulat kayo kung sino yung nagbigay sa kanya ng gatherings, na yun, kung sino yung Amir na yun, mas magugulat kayo sigurado pag nalaman ninyo kung sino yung mga naging kasama niya para mapatatag ang kanyang pananampalataya sa Islam. So, subhanakallahumma bihamdik, astagfiru wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Masyaallah. Amen, bro. Eh.